Hello mga kasabong, Ninyo Anthony sa El Nino Conditioning System, ang observant na magmamanok. Shout out sa lahat ng mga El Nino Conditioning System members. Shout out sa lahat ng mga El Nino Conditioning System user. Shout out sa lahat ng mga El Nino Conditioning System observer. Shout out sa lahat ng mga subscriber. Shout out sa lahat ng mga users, mga viewers, at sa lahat kong followers. Shout out sa inyong lahat. So, ngayon, malapit na ang pinaghahandaan naming derby. So, ayos ang mga manok namin, ang lakas mamalo. Sino nakikita sa mga palo ng manok ko? Sino ang nakita sa post ko sa Facebook? Mag-comment down below gaano kalakas ang palo ng mga manok na hinahanda ko. Ganun po ako maghanda sa El Nino Conditioning System. Kung gusto nyong matuto paano pumalo ng malakas manok nyo, kung gusto nyo matuto paano manalo, mag-comment lang kayo, magpa-member kayo sa Nino Anthony Moanya. Mag-chat kayo doon sa Facebook ko, Nino Anthony Moanya. Doon, i-entertain ko kayo. Kung mag-comment kayo dito, mag-entertain din naman ako ng mga comment. Pero ang pina-priority ko yung mga membro ko talaga. So mag-comment lang kayo, magpa-member kayo sa akin. Doon, pwede natin pag-usapan kung pwede kayo mag-installment sa payment nyo. Pwede yun cash. Marami ang nagka-cash talaga. Alam ko mga mga vlogger, mga doktor, mga farm, yung mga nag-cash talaga. Bigay agad gano'n, no? May ganyan pa nga eh. mga malalaking farm, humingi sila ng idea kasi ang pagmamanok ay never ending na pag-aaral. So itong napag-aralan ko sa sarili ko, iba sa kanila. Kasi yung kanila ay based sa pinag-aralan nila sa academy, based sa experience nila. Pero yung akin, sabi ng mga online student ko, kakaiba daw talaga yung yung mga turo ko, hindi katulad ng mga academy. Kuha tayo ng ibang angle kasi against the light. Ito medyo okay na. So marami na po akong members. Ayaw ko lang silang i-shout out ang pangalan nila, pero may doktor, may farms, marami talagang farm, yung mga back to back champion ko na nakapost, mga farm yun. Farm, backyards, yung malalaking backyards, marami na. Yung 3 manok panalo, walang sugat lahat, backyard farms yun, pero malaki yung farm niya, di kotse yun. Yun, galing yun, mga galing yun sila sa academy, pero nagpa-member pa sa akin kasi iba daw ang turo ko. Tsaka itong turo ko, yung sinunod nila, mas marami pa ang panalo nila kaysa sa academy. So ganyan ka-effective ang turo natin, ha. Di yan sa pagmamayabang. Manood kayo sa Facebook page ko, Nino Anthony Moanya, andon. Kaso nga lang, hindi na ako maka-upload ng mga laban, na-restrict ako. So ang dami po pang nakapinding ng mga laban na i-upload ko pa. Ang dami pa. Kaso lang, restrict na po ako dahil sa kaka-upload ng mga laban. So kung gusto nyo matuto, direct na kayo mag-PM sa akin, Nino Anthony Moanya. Chat lang kayo sa akin, pag-usapan natin ng magkano, pag-usapan natin ng kung paano kayo tuturuan, at i-assist ko kayo mula pagkukondisyon hanggang sa laban, hanggang sa sunod na laban, hanggang sa ilang laban pa. Kasi bawat pagkukondisyon natin ng manok, may gagalawin niya ng kakaiba. May gagalawin niya na kakaiba, mga yaw, mamimili ng kalaban, may gagalawin talaga yan eh. Kahit anong bloodline pa yan, kahit sabihin natin mahal pa yung manok mo, may gagalawin niyang na di maganda. Alam ko ang mga troubleshooting yun, pinag-aralan ko na yan mismo sa sarili ko mga manok, yung mga galaw niyan. Ako, kompleto ako ng manok. May mga mistiso ako, may native akong manok, pero nagpapanalo, ha. May native akong manok, may mistiso, nagpapanalo. May mga crosses ako, meron din akong pure. Kasi kahit pa paano, may access din ako sa mga magagandang manok. Kasi
alam nila, may alam ako sa manok, kaya pinagbigyan nila ako makabili ng kanilang manok. So, shout out pala sa may mga gusto magregalo sa akin. Damit ko paulit-ulit, shirt ko paulit-ulit, sapatos 9 or 10 pwede. Kasi nagsasabi na nambuburaot ako, basher ka, magbigay ka. Nakikinabang ka, hindi ka magbigay. Ako bigay ng knowledge, ikaw na pamunood, nagbabash ka sa akin. Tapos sasabihin mo, nagbuburaot na lang ako. Hindi, magbigay ka. Ganun lang kasimple po, magbigay ka. Kaya sa lahat na gusto magbigay, damit, short, tari case, yung magandang tari naman ha, wag yung garol na lang mapakinabangan. Kasi kumakabit ako ng tari, kasi ang mapakinabangan garol na lang. Bigyan yung may nagbigay sa akin 7, magaganda yun. Blue blade yun. 4, magaganda din yun. Na-testing na yung 4, 3 panalo, yung isa hindi pa nagamit. Ganon po ang mga manok natin. Salamat po. Winsley Guzman ng La Trinidad Benguet, salamat po. Salamat po Mr. Siley ng Zamboanga del Norte. Ayaw ko lang yan pangalanan si Sir Siley kasi malaking farm yan. Salamat po sa tari na bigay nyo. Aljon Pay, hinihintay ko yung ano mo yung padala mong gamit, yung mga accessories mo sa tari. Hinihintay ko yun, Aljon Pay. Pakipadala na, comment down below. Ito ang pag-uusapan natin ngayon about sa pinaka-importanting part ng paghahanda ng manok. Ano ba? Ang preparation. Yung preparation ko kasama na yun sa 28 days conditioning ko, pero 1 linggo ang preparation ko. Kasi sa 1 linggo yun, doon ko nang ginagawa ang last bitaw, last na dust batting, last na paligo. Doon ko na gagawin sa 1 week na yun. So, alagay natin, linggo yung fight, kasi yun ang madalas na fight day. Pag linggo ang fight, 1 week before sa laban, sa laro, 1 week before sa laro, sparring mo linggo. Sparring mo. Kita mo, super na siya. Kahit anong ipapalo niya, ma-super ma yan, ma-regular lang, o matamlay, yun na ang last sparring mo. Pero alam mo na yun, gagalaw yun, kasi nakakondisyon yun eh. May pundo yun. Di lang niya nalabas sa araw na yun, pero may pundo yun siyang, energy. May pundo na yan siyang vitamins and minerals sa katawan, kasi nagbibigay na tayo eh. May pinupundo yan sa katawan. Kaya kung sa selection mo, tulad ko, backyard na ako, may condition ka ako 8 manok. So ang sasalihan ko is 4 cock. So kung mayroon akong pangit talaga ipakita, yung nangangayaw, yun ang papalitan ko. Yung mga nasaktan, medyo na disgrasya, yun ang papalitan ko. Ang palo ng manok, kung hindi man siya gumalaw ng maayos, palagay natin naunahan siya, 2 paluan naunahan siya, okay pa rin yun sa selection ko, kasi alam ko nakakondisyon yun, meron yung ginawang training. So sa panahon na naunahan siya, baka pagod lang siya, hindi siya nakaunang pitik, pero alam ko gagalaw yan sa aktual na laban. Gagalaw yan sa aktual na laban kasi kinondisyon ko yun eh. Alam ko yun eh. Kinondisyon ko yun. May tiwala ako sa manok na kinokondisyon ko, kaya alam ko yun. Kahit sa last selection ko hindi pa yan gagalaw ng maayos, alam ko yun nga, pag fight di gagalaw yun. Kasi mayroon pang 1 linggong pahinga eh. Ang pahinga po talaga ang bibigay ng malakas na palo ng manok. Ang magpapabago sa palo ng manok. Kung bobo ka magpahinga, siyempre maging bobo rin manok mo. Pero kung magaling ka magpahinga ng manok, siguradong gagaling din ang palo ng manok mo. Paano ba ang tamang pagpahinga? Nisparing mo nung linggo.
Kinabukasan, dasbat mo. Ikulong mo sa tanghali. Kulong mo sa tanghali para makapahinga talaga siya. Sa gabi, kulong na naman. Sunod na araw, dasbat pa rin. Dasbat pa rin, kulong sa tanghali. Tapos sa kinagabihan, kulong na naman. Pang-apat na araw, mula nung nag-sparring, so Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, paligo ka. Paligo ka Miyerkules. Paligo ka Miyerkules. Paliguan mo, tubig. Paliguan mo tubig. Pero bantayan mo na hindi lulublob sa buhangin. Kasi madudumihan yun, malalagkit ang balhibo nun. Kung may mating ka, imating mo na siya, yung mga panlaban, imating mo na yan. Kasi di mo na talaga yan maaasahan na di lulublob o lulublob pa. Kaya, alangan makipagsapalaran ka pa na hindi lulublob. May sistema dyan, pero wag kang pakampante kasi ako nga minsan may isa, dalawa talagang lulublob. Kahit 20 itong manok ko, may isa, dalawang lulublob sa lupa niyan. Kaya imating mo sila. O pag nakamating sila, mating sila. Pag matuyo, pag matuyo na tuyo na talaga, tsaka mo itali. Pag-awot ng tanghali, tsaka mo kulong. Kulong na naman. Labas sa dalawang oras, bawat dalawang oras labas, paipot, kulong na naman. So, sa gabi, kulungan talaga. Gabi-gabi, kulungan. Kasi di natin ano ang panahon na uulan o hindi. Kung may flying pin kayo, mas maganda. Kasi kahit uulan pa yan, o mahahangin, kung nasa flying pin, walang disturbance na mangyari. Kasi pahinga na. Dapat walang disturbance ang manok. So, Miyerkules, naligo ka. Di, sa Huwebes, labas na naman. Ganun pa rin, labas. Pakahig ka ng ilang minuto lang, 5 minuto, para lang ma-stretching katawan nila. Pakain. Katapos ng kain, magbigay ka ng ilang oras na para lang makagalaw-galaw. Kasi kung pagkatapos ng pagkain, ildiretso mo yan lagay sa kulungan, pwede yang di magtunaw. So, about naman sa pagkontrol ng pagkain, sa next vlog ko naman yun kasi pag-isahin ko yan dito, wala ang manonood sa next vlog ko. Dapat ganun yun. Kasi ang pagkukondisyon ng manok, madali lang talaga. Ang mga tinuturuan ko, wala nang nagchat-chat sa akin. Nung makaranas na sila ng champion, makaranas na sila ng back-to-back ng champion, wala nang nagchat-chat sa akin. Kaya ganun lang ka talaga ka-easy matutunan itong sistema ko. Kaya hindi ko sinasabi dito lahat. Kasi wala nang magpa-member sa akin. Magpa-member ka muna. Gusto mong matuto? Magpa-member ka muna. Ang mga members ko, wala man lang nag-complain sa akin na mali ang turo ko, mali. Wala nag-complain kahit isa. 100 na yan sila mahigit. Members ko 100 na siya mahigit. Walang nag-complain kahit isa. Comment down below ang mag-complain. Comment down below dyan. Hinahamon kita. Comment down below. Sa mag-complain dyan, comment down below. Hinahamon kita na member ko. Comment down below kung ano ang score mo. Pumangit ang score mo. Comment down below. Para man lang baka sabihin nila, nagmamayabang ako, hindi ko pinapa-comment yung mga pangit na resulta. I-comment nyo kung pangit ang resulta sa tinuro ko sa inyo. I-comment nyo para naman may basihan tayo, may titingnan tayo kung gumalaw ba talaga ng masama ang turo ko. I-comment nyo dyan. Pero so far, matagal na ako nag-vlog, wala pang, kung may nag-comment man dyan ng pangit, hindi ko yan member. Mga basher yan. Ang mga basher ko, kadalasan bumaliktad na. Yung nanatiling basher dyan, gusto lang niya, titigil ako para lamang siya palagi. Pero member kita. Alam ko, member kitang basher ka. Magpa-member ka sa akin. Gusto mo lang akong tumigil sa pagtuturo para naman lamang ka. Uy, huwag ganun. Dapat paparehas tayo. Magpa-member kayo para gusto maging parehas ang laban. Exclusive lang tong mga sikreto ko sa mga member ko. Mag-PM lang kayo. Mga member ko, kung pumangit ang score nyo, mag-PM kayo sa akin. Ipakita nyo sa akin ang galaw ng manok nyo. Ipakita nyo sa akin. Ikatuturo ko sa inyo anong remedyo dyan. Huwag kayong pakampante. 2 linggo pa lang, gumalaw na ng maayos ang manok nyo. Ilalaban nyo na.
28 days ang tinuturo ko. Dapat 4 na linggo yan. Kumpletuhin nyo yung 28 days. Kasi gagalaw talaga yan. Kahit 1 linggo, gagalaw yung manok nyo. Pag naka-adrenaline rush ang manok nyo. Gagalaw talaga yan kahit 1 linggo lang. Pero hindi pa niya kabisado. Kaya gawin yung 4 na linggo. 28 days nga turo ko eh. Nagmamadali kayo kasi magaling na manok nyo. Dapat sinasanay nyo yan sa ganung palo. Hindi kay 1 beses lang. 2 beses lang, magaling na. Itari nyo na. Ang turo ko, 4 na linggo, 28 days conditioning. Kaya sundin nyo lang ang turo ko. Kahit i-post nyo pa, i-comment nyo pa, kung pangit man yan, i-comment nyo pa sa Facebook ko, kung pangit man yung galaw ng manok nyo, para mayroon na namang sasabihin ng mga basher ko, okay lang sa akin yun. Mag-PM ka sa akin o i-post mo yan, yung laban mo na pangit ng palo, okay lang sa akin. Kasi tingnan natin kung saan ang mali. Paano natin makikita ang mali kung hindi mo i-post ang laban mo natalo? Tingnan natin kung saan ang mali. Mayroon naman yan, tayo naman lahat observant din tayo eh. Hindi lang ako ang observant, lahat ng magsasabong alam nila kung anong mali. Tari ba? Cutting ba ng manok mo? Basta maraming factor dyan. Alam niya ng mga lahat ng sabongero. Nung may pinost ako na pa-champion, alam nila na ang mali ang tari. Kasi ang daming pinalo, hindi man lang nakapatay. 4 na palo sa kanya, hindi man lang napatay ang kalaban. So anong nun, mali nun. Nasa tari. Kaya guys, ingat kayo palagi sa nagkakabit ng tari nyo. Kahit pa-champion na. Lalo na yung mga pa-champion, sinisindikato talaga. Kaya mas maganda matuto kayo magkabit, or kahit hindi matuto kayo sumipat ng tamang sipat. Puwit lang po talaga ang pinaka-safe na sipat. Iganon nyo lang, pag iganon na ang paa, dapat nasa puwit yan. Pag hawakan yan na manarari, siyempre magaganon-ganon yan. Pag kahit labas, iganon niya, igo sa puwit. Akala mo tumama sa puwit, hindi pala. Nakalabas pala yun. Ginanon lang niya pag pihit. Kasi pag ang totoong hila, ganun, walang hawak dito. Ang totoong hila, ganun. Tingnan mo kung saan tatama sa puwet. Pero kung ginanon lang paghila, tapos tumama sa puwet, pag bitawan yan, labas yan. Ganun yan. May mga technique dyan. Kaya yung mga mananari na yan, akala mo tumama na sa puwet, pero pag bitawan yan, labas yan. Yun ang mga labas, ang hindi papatay. Buti pa ang pasok, papatayan. Matagal nga lang, pero ang labas, tama yan, hindi palalim. Kasi obserbahan nyo, labas. Pag ipalo yan, labas. Nandito na ang tari niya. Ang tari dito, labas. Dapat dito. Ang palo niya. Ganito ha. Ang palo ng manok, ganyan. Kaya, kung ganyan ang tari, tatama yan. Pero pag labas na, paano pa yan tatama? Yung likod na lang ng tari ang tatama. Kaya, maliliit na sugat na lang yan. Hindi yan babaon. Ang palo ng manok is pa ganun. Hindi pa ganun. Kung pa ganun yun, tatama yun kahit labas yun. Pero ang palo ng manok pa ganun. Panoorin nyo ang manok. Ganun ang palo ng manok. Sa slow motion. So pag nandito yan sa sentro sa puwet, tatama yan. Pero pag nasa labas yan, hindi na yan tatama. Kaya ganun guys, matuto kayo sumipat sa tari. Kaya may marumang gugulang naman na nari talaga. Ilang beses na ko nadali niyan. Kaya gusto ko matuto. Kaya ako nanghihingi ako ng tari. Alam ko na magtari 2020 pa nung pandemic. Yung walang ano ba, yung may mga anong tawag ito, yung may COVID ba? Marami dito tari. Kaya natuto ako. Umistraight akong 7 panalo. Ganito palaging laban ko. Ito akin, ito kalaban kasi nagmamanok na ako. Pero 7 straight panalo ako. Ganun gagaling ang tari ko dati. Kaya kung anong asinta ang ano nyo, ang gamay nyo na, yun ang ulit-ulitin nyo. Huwag nyong iwan yung asinta na yun basta nagpapanalo kayo dyan. Kaya ito na. So 3 days before the fight, continue tayo. 3 days before the fight sa pahinga ng manok. 3 days before the fight na ha. Kung nagbigay ka ng turok, after mong paliguan sa umaga, sa hapon, paturukan mo. Kung nagturok ka, 0.3 lang.
0.3 lang. Pero alalahanin mo, ang turok nakakalagnat yan. Nakakalagnat ang turok, kaya ingat ka sa pagtuturok. Kaya ako, kung magturok ako, binabantayan ko ang manok kung uminit ba o hindi. Kaya kung uminit, siyempre remedyohan mo. Lagyan, malayo pang laban, lagyan mo na ng troubleshooting. Kung gusto niyo matuto ng troubleshooting, mag-PM lang kayo sa akin, magpa-member kayo. Marami ako diyan. Kaya itong manok ko, madalas panalo. Lamang panalo. Last week, 3 manok, 3 panalo. Ganun tayo. Nung nakaraan pa, 4 na manok, 3 panalo, 1 talo. Nung nakaraang linggo naman. Panoorin nyo yan, ang daming dikit-dikit na laban ko. Tinitest ko, yung mga sinasabay ko yan sa conditioning. Nung unang linggo, 3 panalo, 1 talo. Nung nakaraan, 3 panalo, 0 ang talo. 3 panalo. So, ano lahat? 7 fights, 6 wins, 1 loss. Ganon karami ang mga panalo ko. So, sa last 3 days, ganito na lang gawin nyo. Ganito na lang gawin nyo, ha? Pakahig. Pagkatapos pahinga ko, sandali, pakain. Cord, sandali, 2 oras. Bago ikulong, labas every 2 hours. Balik sa kulungan, every 2 hours labas. Hanggang sa gabi, kulungan na naman. Ganon yun. Ganon pa rin sa last 2 days. Ito, sa last day of the fight, kung magpakain ka man, ako magpapakain talaga ako. Kasi, yan ang energy ng manok talaga, ang pagkain. Magpakain ako ng kalahating takal. Kalahating takal, ang tubig. Kung anong dami ng pagkain, ganon din ang tubig. So kung matuto nyo talaga ng equation yan, kasi may equation ako dyan, mag-PM kayo sa akin, magpa-member kayo para may kitain naman ako. Itong pagbablog ko, wala pa tong kita. Nag-generate nga to ng ads, natanggal naman, ewan ko ano nangyari doon. Pero dito ako kumikita sa membership nyo. Kaya kung gusto nyo matuto, magpa-member kayo. Kung anong dami ng pagkain, ganun din ang tubig. May equation dyan, alam ko yon. Kaya kung gusto nyo matuto, mag-PM kayo sa akin. Tapos, ilagay nyo sa 3x3. Ilagay nyo sa 3x3 hanggang sa matunaw ang pagkain bago nyo ilagay sa kulungan. So, pag malapit lang ang sabungan nyo, bumiyahe lang kayo. Alamin nyo kung anong oras ang lalabanan nyo, ha? Alamin nyo